Sa pagkakahiga ay ayaw na naman agad patulugin si Ellen ng mga isipin. Binibilang-bilang niya sa isip ang mga nalalabing araw ng buong linggo. Huwebes na ngayon, bukas ay Biyernes, susunod ay Sabado, 4 na tulog na lang. Nalalapit ang araw ng linggo ay nararagdagan ng kaba sa dibdib ni Ellen. Bunga iyon na naging pag-uusap nila ni Elmer kahapong sila'y nasa pansul. Hindi rin siya nakatanggi kahapon kay Elmer sa pakiusap ng binata ay napahinuhod siya sa gustong mangyari nito. Nalalantad na sila sa kanyang mga magulang pagkatapos magpaparaan lang sila ng isang linggo at isusunod naman nila ng kasintahan ang pagsasama sa mga magulang nito para mamanhikan sa kanila. Wala sana siyang mabigat na problema kung hindi kilala sa kanila si Elmer. Ang kaso ngay alam ng matanda niya na si Sene ang kasintahan ng binata. Isang kaibigan lang siya kay Elmer kaya madalas na paglalapitan na nagiging problema sa kaibigan naman niya at hindi nalingid sa kanyang ina't ama ang naging pamamanhikan na ni Elmer sa mga magulang ni Sene. Sa kanyang bibig mismo nanggaling ang pagbabalita niya. Ngayon paano niya haharapin ang kanyang ina't ama ang binabalak nila ni Elmer? Tiyak na mauusisa sila ng kanyang matatanda. Paano nangyari ang ganon na bigla silang naging magkasintahan? Paano sila magpapaliwanag? Paano mangangatwiran? Nahihiya siya sa kanyang ina't ama. Isang malaking dahilan iyon kaya tumatanggi pa sana si Ellen kahapon kay Elmer sa pag-uusap nila. Baka sabihin pa sa kanya ng itay at inay niya, mga agaw siya ng pag-ibig. Pero mapilit si Elmer. Nadama niya ang katapatan at hangarin ng binata. Hindi siya nakatanggi. Nang hawakan na lang siya sa pampalakas loob na katwirang bahala na. Naroon din naman kasi ang pananabik niyang makalantad na sila ni Elmer sa kanyang mga magulang. Alam niya doon na kasalalay ang katuparan ng kanyang mga pangarap na sila'y makasal na at matahimik sa kabilang buho. Pag-ibig. Nakatulog si Ellen ng may ngiti sa mga labi. Linggo, parang pamamanhikan na si Ellen. Umaga pa lang ay naglinis-linis na siya sa bahay, bagay na hindi niya dating ginagawa. Nagpalit siya ng mga kortina, inayos ang nakaayos ng mga kasangkapan hanggang sa kanilang kusina ay nakapaglinis siya. Sa ganun siya nagparamdam sa ina't ama ng hindi pagiging pangkaraniwang araw sa kanya ang araw ng linggong iyon at naging kapansin-pansin siya talaga sa ina't ama. Nagugulat ako ngayon dyan sa panganay mo. Paninig sa kanya ng tatawa. Parang naiibang sipag niya ngayon. Kanina ko pa nga napapansin sagot naman ni Aling Biring at hinarap na siya ng pag-uusisa ng ina. May panauhin ka bang darating, Ellen? Natatawang nahihiyang natigilan si Ellen sa ginagawang pagtatali ng laso sa mga kurtina at umilap ang mga mata niya sa ama't ina. Wala ho, hindi niya masabi ang totoo. Nakakapanibago kasi sa amin ang itay mo ang mga kinikilos mo Kayo naman, dati ko naman ho itong trabaho dito sa bahay. Parang hindi ka dating ganyan kasipag at kasigla. Natatawa pa rin sabi ng itay niya. Natawa si Ellen. Umirap lang sa ina't ama. Ibig kasi niyang mapahiya. Pero pinanindigan na niya ang pagkakailamo na sa ina't ama ng binabalak nila ni Elmer. Naisip kasi ni Ellen hindi pa yun ang tamang oras para sabihin sa mga magulang na si Elmer ang magiging bisita nila. Walang bago roon. Walang magiging partikular na reaksyon ng kanyang matatanda. Dati na nga nagpupunta sa kanila ang binata. Kilala na nga ito sa kanila. Kaya ang balak ni Ellen ay hintay na lang niya ang pagdating noon ng kasintahan mamayang hapon. Saka na lang nila sosurpresahin ng ina't ama. At bahala na. Ano tumatanghali ay nagulat si Ellen sa narinig na pagbusina ni Elmer ng sunod-sunod sa tapat nila. Pamilyar na sa pandinig niya ang tunog na iyon. Kaya kinabahan agad siya. Ang kasintahan ang tumatapat sa kanila. Pagdungaw nga niya si Elmer ang kanilang nakita. Si Elmer yun. Elmer, namalaya na lamang niyang nasa likuran na ang kanyang ama't ina. Bakit? Aywan ko ho itay. Puntahan mo baka may sasabihin. Utos ng inay niya. Kinakabahang lumabas ng bahay si Ellen. Ibig na yung magalit sa kasintahan. Mamayang hapon pa ang usapan nilang pupunta rito. Bakit kay agang narito? Hindi pa nga siya nakapaligo. Losyang na losyang ang ayos niya. Binagayan lang niya ng bihis ang paglilinis nga niya sa bahay. Dinatnan tuloy siya nito sa ayos niyang iyon. Dahil bago nakalabas ang tarangkahan nila si Ellen, si Elmer na may nakababa na ng jeep at nauna ito ng pagpasok sa tarangkahan. May bitbit na 3 manok na native at isang basket ng malaking hinog na mangga at sagi. Ano yan? Namulagat si Ellen sa kasintahan pagsalubong. May naisakay akong mga biyahera papuntang monumento. Nagandahan ako rito sa mga saging at mangga. Umamot ako ng isang basket. Bakit may mga manok pa? Nabili ko naman ang mga ito sa Bukawi. Nakatawang sagot. Nakita ko mga manok Tagalog, mas masarap ang karne nito kaysa mga nabibiling dress up ng mga white leghorn. Nakatuwaan kong bilhin para may paluto sa iyo para may pagsasaluhan tayo mamaya. Nagkahinala si Ellen sa kausap.
Elmer, ikaw lang pupunta rito mamaya sa pag-uusap natin. Niliwanagan agad niya yun sa kasintahan. Oo, bakit? Nakatawa pa rin sa kanya si Elmer. Para kasing mamamanhikan na kayo riyan sa mga dala mo eh. Ayaw mo ba? Pagbibiro na Elmer. Sumigi ka. Nagbabantawari ang irap ni Ellen sa harap. Diyan nga lang sa mga madala mong yan, baka kung kayo na. Ang isipin ni na Itay eh. Hamo silang mag-isip. Parang nakakaloko si Elmer. Nakatawang pinikitan pa siya ng isang mata. Mabuti yun para magka-ideya agad sila pagdating ko uli rito mamaya. Nasa ganun silang pag-uusap ni Elmer sa makapasok ng kanilang tarangkahan nang may tumigil na tricycle at doon nabaling ang kanilang pansin. Hindi nila kilalang bumabang mga sakay. Isang matandang babae na may kasamang dalagita. Aywan ba ni Ellen kung bakit siya kinabahan agad nang sa kanilang tarangkahan lumapit ang dalawang babae? Ano po ang kailangan nila? Lapit ni Ellen sa matandang nakatalokpong pa ng bandana. Parang ibig munang mangilalang tingin sa kanya bago magsalita. Dito kasi kami ibinaba ng sasakyan naming tricycle ining. Nakangiting tugon ng matandang babae. Sa pagtatanong namin sa kanina sa kanto, itinurong dito nga raw sa inyo. Huwag kang magagalit, ining. Ikaw ba si Ellen? Opo, nagtaka siya. Alam agad ng kausap ang pangalan niya. Ako naman si Aling Minang, ina ni Luis na kasintahan ni Seni, ng kaibigan mo. Napag-utusan lang niya ako. Bigla ang pagkakatingin nila ni Elmer. Kung sa kanya ay nakabigla ang kanilang narinig sa matanda, higit kay Elmer ang napansin ni Ellen. Walang kaalam-alam si Elmer tungkol kay Luis. Si Seni po? Ulit ni Ellen. Oo, Ellen, may mahalaga kong sadya sa'yo tungkol sa kanya. Naisip agad ni Ellen ang dahilan ng pagkawala ni Seni. Baka dumating na ang kapen pala't sumama ng magtanan. Tuloy po kayo. Sabay-sabay na silang pumasok sa loob ng bahay. Nagtatakang sinalubong sila sa sala ng kanyang ina't ama. Hindi tuloy napansin ng mga ito ang mga dala sa kanila ni Elmer. Kay Aling Minang natuon ang pansin ng kanyang mga magulang. Ipinakilala ni Ellen si Aling Minang sa ina't ama. Nakikiramdam ang tingin ng Itay at inay niya sa matandang babae. Pagkaupo nilang magkakaharap sa kaniliwanagan ni Aling Minang ang sadya sa kanila. Ilang araw nang nakikituloy sa amin si Seni, sabi. Pero kamalakawalay, hindi ko malaman kung ano ang nangyari sa kanya. Dumating na lang sa amin na parang latang-lata ang katawan at putlang-putla. Parang pinanginginigan ng katawan. Pinakakain ko hindi na nakuhang kumain at paghiga agad ang hinarap. Sabi magpapahinga raw lang muna siya. Pero hindi na kami nagkatulog ng gawin yun sa pagkabalisa niya. Kinabukasan hindi na yata matiis ang nararamdaman sa sarili. Humingi na ng tulong sa akin. Tinudugo raw siya. Nagpadala na sa ospital. Parang biglang dinagukan ang dibdib ni Ellen sa kanilang narinig sa matanda. Nagkatinginan sila ni Elmer. Naroon agad ang nabuong hinala nila na talagang dahilan ng malubhang pagdudugo ni Seni. Itinuloy din ng dalaga ang pagpapalaglag ng nasa tiyan. Mali pala ang hinala niya sa ihahatid na balita ng panauhin. Nalaman ko na lang sa mga doktor at nurse na nakatingin kay Seni. Ganun palang nangyari sa kanya. Patuloy ni Aling Minang. Nabigla ako. Hindi ako makapaniwala. Galing daw ni Raspa si Seni at dinugo kaya nagkaganon. Iniisip ko bakit kailangan magparas pa ni Seni. Kadalagang tao. Baka ako nagkamali lang ng pagtingin ng mga doktor na yan. Nagpahinga ng malalim si Ellen sa nararamdamang paninikip ng dibdib. Kahit sila'y magkagalit na ni Seni, hindi pa rin niya maiwasang hindi mag-alala sa dating kaibigan. Siya ang natakot sa ginawang kapangasan ni Seni. Iniisip niya, saan kaya nagpa-abort si Seni? Kung sa Maynila at pagkatapos ay sa Bataan pa umuwi ang dalaga, bakit nga hindi duduguin si Seni sa pagbiyahe ng malayo sa ganoong kaselang kalagayan ng katawan? Kakausapin ko sana si Seni sa bagay na yun, patuloy ni Aling Minang. Ngunit naunahan niya ako. Nang pakiusap, natatakot yatang ipaalam agad sa kanyang ina't ama ang kanyang kalagayan, kaya sa iyo muna niya ako tinurong lumapit. At ikaw na nga raw ang bahalang magsabi sa kanyang mga magulang ng pangyayari. Naulit ang nababahalang pagkakatinginan nila ni Elmer. Walang makapagtapat sa kanila kay Aling Minang sa inaakala nilang dahilan ng ibinalitang kalagayan ni Seni. Nag-aalala silang lalong mabigla ang matandang karap nila kung ilalantad nila dito ang katotohanan tungkol sa hinala nilang pagpapalaglag ni Seni nang nasa sinapupunan. Sa paghaharap-harap nila ay nakatanga lamang ang inay at itay niya sa naging kabiglaan. Ang alam lang kasi ng mga ito ay ang paglayas ni Seni dahil hinahanap ng minsan ni Aling Chayong sa kanilang anak na dalaga. Walang alam ang dalawang matanda niya sa pagkakagalit ni Elmer at Seni, lalo na sa balak niya na pagpapalaglag ng nasa tiyan. Saan hong ospital naroon ngayon si Seni, Aling Minang? Naalala nilang itanong ni Ellen sa matanda ang pagputol ng naging katahimikan nila. Sa Provincial Hospital sa Bataan, sagot ng matanda. Noon na lang namin siya na isuod kahapon.
At kaninang iniiwan namin sa kinakabahan ako sa ayos niya Ellen. Kaya kung maaari sana'y maisama ko na roon ngayon ang kanyang mga magulang. Samahan mo na sila kina Seni Ellen, sakalang nakapagsalita ang itay niya. Nagkatinginan uli sila ni Elmer. Nasa mga mata niya ang pagsanggunin sa kasintahan na madali naman itong naunawaan sa kanya. Sasamahan ko na kayo Ellen, sabi ni Elmer. Madaling nakapagpalit ng damit at nakapag-ayos si Ellen. Sakay sila ng jeep ni Elmer na nagpunta kay na Seni. Nakapagtataka kay na Aling Chayong at mga segundo ang pagdating nila roon ni Elmer nang kasama nila si na Aling Minang. Si Ellen ang nagpaliwanag sa dalawang matanda ng sadya ni na Aling Minang pagkatapos niyang maipaklala ang huli sa mag-asawa. At ang inaasahan niyang magiging pagkabigla ng mga magulang ng kaibigan ay siya nga nilang nakaharap. Si Seni nasa bataan, hindi makapaniwalang turing ni Aling Chayong at ang usisa kay Aling Minang. Bakit ho siya nasa ospital? Hindi ko nga ho naliliwanagan pang mabuti kung ano ang kanyang karamdaman. Magalang na tugon ni Aling Minang. Huwag ka na lang munang mag-usisa sa kanila. Sabi ni Mang Segundo na latarin sa muka ang naging pagkaligalig agad sa isip at kalooban. Bumaya ka na at sumama na tayo sa kanila. Pagkatalikod sa kanila na Aling Chayong at Mang Segundo para magpalit ng bihisan, napatingin si Ellen sa katabing si Elmer. Sinamantala niya ang pagkalibang ni na Aling Minang sa pagmamasid sa loob ng bahay. Pinakiramdaman niya ang kasintahan. Hindi nakaila sa kanya kanina ang naging reaksyon ni Elmer nang matiyak nila ang ginawang kapangasan ni Seni sa pagpapalaglag ng nasa tiyan. At naunawaan niya si Elmer sa naging damdamin nito kanina. Mahalaga pa rin sa binata ang sariling dugong inalisan ni Seni ng karapatang maisilang sa sang maliwanag. Sumama rin kayo sa kanila Ellen, gusto mo? Sabi ni Elmer. Oo, yun tama ang iniisip niyang sabihin. Gusto rin niyang makita agad si Seni sa nalaman niyang kalagayan nito ngayon. Nag-aalala nga lang siyang magpaunang magsalita ang binata. Gusto niyang igalang ang pasya nito. Ngunit tila may gustong patunayan sa kanya si Elmer sa pagkakataong ito na kaya nitong harapin ang naging kasintahan sa tisbatyong ito kahit sa hirap niya. Higit sa lahat ng pagkakataon, ngayon niya makikita ang kalooban pa ni Elmer sa dating katipan. Sakay sila ng jeep ni Elmer na umalis doon. Sila ng kasintahan ang magkatabi sa unahang upuan. Nasa likuran nila sa loob sina Mang Segundo Aling Chayong at sina Aling Minang at ang dalagitang kasama ng matanda. Walang imikan ng apat sa loob. Halatang tensyonado ang mga kalooban sa pag-isip sa pupuntahan nila sa ospital. Sila man ni Elmer ay bahagya ng makapag-usap. Pareho silang kinakabahan sa kanilang pupuntahan. At habang daay nakakabuo ng hinala si Ellen sa mga nangyayaring iyong kay Seni. Ngayong malaman nilang kinaaling Minang pala nakituloy ang dalaga. Sa maraming araw ng pagkawala sa mga magulang, ang kabay niya ay nalulungnan ng gusto sa loob. Ni Seni ang binatang anak ng matandang babae. Hindi na ipinalim sa kanya ni Seni para wala siyang maibalita kay Elmer para maluwag nitong magawa ang gusto. Ayun naging pangas ng magpa-abort para mapaghandaan marahil ang pagdating ng kapenpan. Gustong mawala ang nasa tiyan bago makaharap si Luis. Gustong mapaniwala ang naging kasintahan sa panulat ng kalinisan pa ng pagkababae. Kung ganito ang makalma siya sa loob-loob niya. Malungkot ang balitang isinalubong sa kanila ng head nurse ng ospital. 11:30 ho siya nalagutan kanina ng hininga. Ayaw na hong tumanggap ng katawan niya nang isinasali naming dugo. Shock silang lahat sa harapan ng information office. Parang wala agad nakapagsalita sa kanila sa matinding pagkabigla. Matagal siyang nangatulala. Napatingin sa kanila ang lahat ng dinatna nila. Sa information, napatingin sila ni Elmer sa rin nito. Pasado 1:00 na. Ibig sabihin may 2 oras nang nalalagutan ng hininga si Seni. Hindi na naghintay ang mga magulang at sila ni Elmer. Ang anak ko, biglang panangis ni Aling Chayong. Nasaan na ang anak ko? Kumikining ang mga kamay ni Mang Segundo sa pag-aalalay sa nag-i-hysteria ng kabiyak. Nagtatangi sa mga bagay ng matandang lalaki sa pagwawalang kibo. Tahimik silang nagkatinginan ni Elmer. Nakaramdam ni si Ellen ng paninigip agad ng dibdib at nahawa niya sa pagluha ng 2 matandang babae. At si Elmer naman ang naging maagap sa pag-alalay sa kanya. Inakbayan na siya. Isang lalaking attendant ang pinasama sa kanila ng head nurse para masamahan sila sa kinaroroonan ng bangkay ni Seni. Sa morgue nila dinatna ng dalaga. Walang isa man sa kanila ang nakapaglakas loob na mag-angat ng kumot na nakatakip pa sa bangkay mula ulo hanggang paa sa kinahihiga ang mesa. Kaya ang kasama nilang attendant ang nagpakita sa kanila ng maputlang mukha ni Seni na parang natutulog lamang sa pagkakapikit ng mga mata. Seni anak, hiyaw na panangis ni Aling Chayong. Bakit anong nangyari sa iyo ito? Hindi na napigil ng Mang Segundo ang pagyakap sa kanilang anak ni Aling Chayong. At natigis na rin ang luha sa mga mata ng matandang lalaki. Tahimik sa wala na rin patid na pagluha si Aling Minang.
nakakbay sa dalagitang kasama sa pangangailangan ng pag-alalay. Inilabas agad ni Mang Segundo sa morgue si Aling Chayong. Tahimik ding sumunod sina Aling Minang. Sila ni Elmer ang hindi agad nakatinag sa tabi ni Seni. Natatakpan na uli ng kumot ang mukha ng dalaga. Ngunit sa kamalayan ni Ellen ay parang nakalutang ang mukhang iyon ng kaibigan sa anyo ng isang nagpapakumbaba at humihingi ng tawad nang may luha rin sa mga mata. Hindi malaman ni Ellen ang gagawin at iisipin sa dating kaibigan. Ano man ang nararamdaman dito ngayon ni Elmer ay hindi niya gustong pakialaman. Ang nararamdaman niya ang gusto niyang may padama kay Seni. Parang ibig niyang sisihin sa Seni sa mga pangyayari. Sa ginawang kapangasal niya sa sarili na naghatid tuloy sa kapamahaan nito. May naaalala patuloy siya sa sitwasyon ng isyong iyon ng kaibigan, samantalang pinag-uusapan ng buong mundo ang tungkol sa abortion na tinututulan ng maraming mga bansang Katoliko. Narito ang isang kaluluwa lang walang takot na nagwalang bahala sa pinoproblema ng sangkatauhan. Ang tinututulan ng sariling bansa ay siya mismo ang tumalikod. Ang dahilan para lang magtagumpay sa isang kataklisilan, ngunit sa malagim na kamatayan humantong. Hindi pa niya nakikita si Luis. Ngunit naisip lang ni Ellen ngayon ng binata, parang nadarama na niya ang pagkaawa sa lalaki. Ayaw niya kung paano tatanggapin niyo ng kinaroroonan sa abroad ang malungkot na sinapit ni Seni na maaaring maibalita rin agad dito ng ina. Naramdaman ni Ellen ang pagkatulalang iyon sa tabi ng bangkay ni Seni, ang marahang pisil ng kamay ni Elmer na nakaakbay sa kanya. Napatingala siya sa binata. Hindi siya na iyang iharap dito ang luhaan niyang tayo na. Naramdaman niyang may bigat din sa kalooban ni Elmer. Iiwan ba natin siya dito basta Elmer? Hindi, doon lang muna tayo sa labas. Sasamahan ko ang itay niya sa pag-ayos ng mga kailangang papeles para maiuwi na natin siya. Minsan pa nilingon ni Ellen ang may takip na kumot na bangkay ng kaibigan. At sa sarili lamang niya sinabi yun. Seni, hindi ko iniisip kailanman na sasapitin mo ang ganito at sa ganito tayo tuluyang magkakalayo. Ayokong sisihin ka. Ngunit kung napahalagahan mo lang sana ang pagmamalasakit ko sa iyo nun, at tinignan mo pa ang ating pagkakaibigan, baka hindi nangyari ito sa iyo. Baka buhay ka pa ngayon at hindi kayo nagkalayo ni Elmer. Ngayon kapatawad na lamang tayo kung makita mo akong ganito sa piling ni Elmer. Hindi ko siya napabayaan sa pagtalikod mo.